Good day, Bulsuans. They say that every great fire starts with a single flicker, and every grand achievement begins with a tiny glimmer of hope. Today, we are here to ignite that flame of inspiration. Welcome to Spark, the the Busu Busu Licensure Licensure Talk Talk Show, Show. presented by the Office of Licensure Certifications and Professional Development. We are your hosts, Althea Santos, And Rain Clarence T. Acosta. and we are here to help you find that spark you need to power through your own licensure journey. And this day is even more thrilling because for today's episode, we aren't just talking about one's excellence. We are celebrating a double victory. Well, partner, two different dreams fulfilled together because joining us today ay ang mag-BFF. So, Yung mag-BFF, mamaya malalaman natin talaga kung oo, mag-BFF medyo ba talaga i-check sila. natin yung source na Yes? yan. The recent top-notcher from the College of Professional Teacher Education, Our duo, let's welcome our newly licensed top-notch besties, Nathan V. Ramos and Catherine C. Inigo. Ayan, palakpak po tayo. Ayan, hello po mga ma'am and sir. Kumusta po ba kayo? Sige po, si Sir Nathan po muna ang kumustahin natin. Sir, kumusta po ang gising ng isang top-notcher dyan? Good morning. So, Morning po. masarap yung gising kasi kasi sobrang fulfilling Mm. no experience no I get to share my experience ng board exam this morning sa podcast na ito. So, ayun lang. I hope na mag-enjoy tayong lahat and uh, uh, marami kaming ma-share for our listeners for the Bulsu. Ayan, salamat po Sir Nathan. syempre po, kamustahin din natin si Miss Catherine. So, kamusta naman po ang gising din ng isa pang Yes. top-notcher? Ayan. It is a great morning, since this is the first time na we're doing a podcast as a top-notcher. So, ayan, ilang umaga na rin naman kami gumigising as a top-notcher. Ang yabang. Hindi, ayan, since everyday naman, we get to share the experience ng pagiging top-notcher and we get to share yung mga tips and preps na ginawa namin to top the board. So, ayun. It is a great morning. Yes. Indeed, a great morning. Talaga naman, para kang nananaginip araw-araw, 'di ba? Kapag Yeah. natanggap mo talaga 'yun. Siyempre top 5 ba naman 'tong besties duo natin, 'di ba? Sino ba naman ang hindi may excite kada morning kapag gigising ka na alam mo na top-notcher ka? Grabe Out yung of pakiramdam. thousands, ano, no? Yes Out of naman. thousands people who took, syempre, pag nag-top 5 ka, ganun ka ano. Ako man yun, Mm. partner, parang nasa higaan pa lang nakangiti na ako. Oo, tsaka pag makikita ko sila magbabaw ako, gano'n. Kasi syempre, iba yun, your highness na ang at your majesty na ang kaharap natin. Pero ngayon, syempre, para din dahil mga teacher tayo, di ba, nag-integrate tayo lagi ng mga motivational games or motivational activities kapag nagkakaroon tayo ng klase para masigurado natin na talagang engaging ang ating lessons. Tama ba? Yes, partner. Syempre, kailangan muna natin i-energize. Though, Yes. alam ko naman na pagising pa lang nila ay energized na sila. Pero kailangan meron din naman tayo sa atin na manggagaling. And we will have this bagong-bagong laro. Yes, wala pa pong nakakaisip ng laro na ito. This is the first time. Yes po, kahit siguro yung mga top-notchers hindi may isip na malalaro niyo po ito. Ayan, so ano ba ang laro natin ito? Ang laro natin ngayon, partner, ay tinatawag na Never have we ever. Ayan. So dahil nga po kayo ay mag-besties, pinalitan natin ng kapraso yung pronoun na I into we para mas makilala namin kayo both as individuals and syempre as besties. Ayon po sa aming source kung tama po ang sorsogo namin. Tama po ba na kayo po ay mag-besties? Confirm mo na nga natin. Confirm po muna namin. Up to this moment, last time I checked, best friends pa naman. Ayan, may friend pa naman. Si Ay. Sir Nathan, parang tumatawa siya, Kaya parang may nga gusto eh. siya sabihin. Wala. Wala. Parang Best napigilan, friend parang naman na-chat na agad. Since second year, di ba? Oh. Second year. Kasi nung nag-start na face-to-face, saka lang kami nag-meet. Oo. Ayun, so Kasi grabe online pa talaga. kami nung first year.
Grabe yung bond. Kumbaga, virtually man or face-to-face, talagang magkaibigan talaga sila. Pero kanina kasi parang natatakot sa Sir Nathan, hindi ko alam kung na-chat na ba to ni Ma'am Catherine na mag-best friend tayo muna for today. Kita ko kasi yung mata ni Ma'am Catherine lumaki. Pero ngayon, it's a test po talaga ng inyong friendship and a test also or a testament din sa inyong tagumpay. At sisimulan na po natin ang Never Have We Ever. So, 5 fingers lamang po ang ating gagamitin for today. So, ayan, sige, para tayong manunumpa. Oath-taking na po ba ito? Hindi pa naman. So, ayan, unahan mo na pa, Miss Thea? Okay, so para sa ating first statement, Mm. never have we ever nag-manifest na mag-top-notcher parehas. Okay, parehas. Okay. Nag-isip sila. Nag-isip sila. Pero sige nga po, tanongin natin. Unahin naman natin si Miss Catherine. Ano, habang student po kayo, sige po, baba po muna natin ang ating mga kamay at baka mapagod po ang ating mga top-notchers. Syempre, ayaw natin yan. So, Miss Catherine, unahin na po namin kayo. Nung student po ba kayo, talagang ini-aim nyo na po ba na makapag-top-notcher po kayo? Syempre, as individual and makapag-top-notcher din po kayo with your bestie. As a student, hindi. So, ang thinking ko lang noon, maipasa yung board exam, maging LPT. But, nung nasa review center kami and then we aced the pre-boards, yung mga diagnostic exams, doon na nagkaroon ng thinking na kaya ko palang maging top-notcher. So, from that, nag-instill na sa utak ko na magiging top-notcher. So, ayan. And, ayan. Grabe, no, manifestation really works talaga. Talaga. Ay, ngayon naman po, sige po, Sir Nathan. Actually, bago pa man ako nag-review center, ina-aim ko na mag-top notcher. Kasi meron kaming senior na nag-top notcher from science major. Then so sabi ko, wala, ang galing naman ni Kuya Jerome. Top 9 siya nung September 2024, if I'm not mistaken. So, sabi ko, parang I also want to be like that. Gusto ko rin ma-achieve yung pagiging top notcher kasi ang daming opportunities na darating kapag naging top notcher ka. Maliban sa employment siya. So, ayun, ina-aim ko siya. Pero siguro nung mga unang times na ina-aim ko siya, siguro wala pang action para, kasi di pa naman kami nagre-review, no, gano'n. So, nung nag-review kami, mas lalong na naging strong yung manifestation na gusto kong maging top notcher. So, Ayun, tama nga. Talaga namang partner, no? Aim high and then they did soar high. Yes, tama nga naman. Pero kayo po ba nung mga students po ba kayo? Kayo po ba yung mga mag-aaral na talaga aral na aral? O syempre yung medyo chillax Chill. lang po? Ano po bang type of student po kayo? Sige po, si Sir Nathan naman po ang unahin natin. meron akong love-hate relationship sa reviewing. Kasi I can only name like one instance kung saan na-enjoy ko talaga yung pagre-review. And that was when I joined a national quiz bee competition noong April 2025 sa Philippine Consortium for Science, Math, and Technology. So, nag-review ako doon for biology quiz bee for 3 months and na-enjoy ko talaga kasi dito, I learned a lot, marami akong natutunan. And that landed me, the outstanding student award nung huli kong gold year. And then, yun lang. Doon lang ako nag-enjoy sa pagre-review. But other than that, lahat ng pagre-review ko for midterms, exams, quizzes, hindi ko talaga siya na-enjoy. Kaya kasi sabi may love-hate relationship ako. Kasi ako yung type na ayoko ng repetition. Pag alam ko na, ayoko lang inuulit. And also, yun yung napansin ko sa ibang students na baka masyado silang reliant or dependent sa pagre-review. Ang ginagawa ko kasi is, nakikinig ako ng mabuti sa discussion and then pag hindi ko naiintindihan, tatanungin ko yung prof, gano'n. Para konting review na lang kapag dating ng exam. Pumapasok ako na lang, hiram lang ako ng reviewer. Sabi ko, pa-picture ako ng reviewer. Doon pa lang ako nagre-review as in. Like, kahit term exam, midterm, final. Kasi ayoko lang inuulit-ulit yung mga nalalaman. Kasi, wala lang. Siguro, sabi nga nila, our brains are wired for
novelty. So, nasasawa yung utak natin kapag paulit-ulit. So, ganun ako student. Ewan ko ng paulit. Okay po. So talagang ano, things happen even though minsan hindi natin ine-expect na kahit sabihin mo na si sir ay hindi gano'n ka-aral na aral, parang ako yun. So may pag-asa pa pala ako partner. Kapag talaga ano, kumbaga nandun ka na sa sitwasyon at talagang parang nafi-feel mo na kaya mo, magagawa't magagawa mo. Even though the prior experiences ay hindi naman ako aral na aral. There's nothing impossible talaga. Parang yun ang mapapatunayan mo. Yes po. Ngayon naman, si Miss Catherine. Kumusta po kayo bilang estudyante noon sa Bulacan State University? Ako bilang student, ako yung tipo na ang nilo-look forward sa schedule, yung vacant. Yun, ayun talaga. So, there was a time na nagkaroon kami ng 7 hours na vacant. So, ang saya-saya, di ba, na sa ibang student, ang haba ng oras na yun para mag-aral. But then sa akin, ang haba ng oras na yun para gumala. So, ayun kasi yung narinig ko na enjoy your college life daw. So, in-enjoy ko. Hindi ko naman alam na kasama pala yung pag-aaral sa pag-enjoy. But then, focus naman sa study. Ayun nga lang, for the sake of compliance lang, for the sake ng requirements. So, ayun lang yung ginagawa ko. But not to the point na mag-exert ako ng extra effort para mag-excel sa academics. But then, ayun, nakagraduate naman. But unfortunately, not with Latin honors. But I topped the board exam. So, ayun. Grabe yun ano, nakakatuwa po yun na marinig na kasi syempre marami po sa atin parang nadi-discourage pag hindi po nagkakaroon ng Latin honors and pero kayo po yung isang living testament na talaga pong kaya po nating gawin yung lahat po as long as nag-aim tayo sa goal at talaga pong pagpapaguran po talaga natin yung isang dream po natin. And grabe, pinakita nung dalawa natin agad na top-notchers na hindi naman nga naman kailangan na sobrang matagtag ka sa pag-review, kailangan enjoyin mo rin yung process eh. Kasi kapag in-enjoy mo yung process ng pag-review, mas dumadali yung bagay and mas lumalapit tayo sa tagumpay. So grabe, umpisa pa lang may goosebumps na ako nararamdaman. So mag-never have I ever na po muna ulit tayo. Po tayo sa Ayan. ating mga daliri. Sige po, ako naman po ang magsasabi ng prompt natin. Never have we ever nagdebate kung tama ba ang sagot sa mga Drills. rationalizations nyo po sa mga drills. Nakipag-debate po ba kayo sa isa't isa sa review centers? Ayan, nagtatlong daliri. Sige Bilis, nga po, mabilis. Kwentuhan nyo nga po kami dyan sa inyong pakikipagdebate. Unahin na po Let's go, natin si... Catherine. Sige po, Ma'am Catherine. Ayun. So, ito kasi yung test ng friendship yung pagra-rush. Ayan. So, sa rationalization kasi may different may different na idealization. So, kung ito yung paniniwala niya, kinokontra ko siya. But then, there are times naman na nagkakasundo kami. So, ayun lang. Sa ratio lang talaga kami nag-aaway. Sige, tingnan po natin kung mag-aaway rin po kayo sa rebuttal ngayon ni Sir Nathan. Sige po, Sir Nathan. Actually, totoo yun na nag-aaway kami nung review. Pero merong instant, pagkatapos ng board exam, na nag-rusho sila. Nung pagkatapos ng board exam, pagbalik ko sa hotel, kasi sa Manila kami nag-exam pagbalik ko sa hotel, nandun na sila. Tapos, sabi ko, walang magra-rusho. Tapos, yung mga friends siya, tsaka yung mga friends ko, nag-rusho bigla. Tapos nila-search nila yung tamang sagot sa mga nakaalala nilang question. So, yung mga questions na yun, hindi ko sure. Tapos, yung mga na-search nilang tamang sagot, iba doon sa sagot ko. So, pag parang pumunta ako ng banyo, tapos umiyak. Tapos, ayun. So, siguro isa yun sa matitip ko. Huwag kayo magra-rusho pagkatapos ng board exam. Mag-rusho lang kayo lang mag-rusho. During review, huwag lang kayo magra-rusho after board exam. Kasi panghihinaan kayo ng loob. Sobra. Ako pinanghinaan ako ng loob. Totoo yun. Ayun. So, Ayun, so yun ang tip sa atin. Mag-rationalize tayo
during the prep na During, review. sa after, Kasi matulog na lang. kasalanan ko rin kasi yan kasi nung nagbe-bluff review din tayo. Gawain ko yan. Gawain, magkasama po tayo, Ma'am Catherine dyan. Yung nag-rush after ng ano. Di ka Yung naman kasi mapapakalit Nung talaga. pagkatapos na exam, sinesearch mo na agad kung ano yung tamang sagot. Ayan, so talaga nga naman na kailangan mo nga naman ng study buddy, kumbaga, kapag ka nag-review ka. Pero ano pa po ba yung mga ginagawa nyo pong preparasyon no, nung nag-review po kayo? Kayo po ba yung nag-review po through drills or through pagbabasa? Ano po ba ang uri po ng review po na meron kayo? Sige po, Sir Nathan. Depende kasi siya dun sa nature ng exam eh. Ang Gen Ed kasi is more on memorization talaga kasi conceptual. Ang Prof Ed ay more on situational. So, kailangan mo lang intindihin yung concept tapos kailangan lang marunong ka mag-apply dun sa situation na yon. Hindi mo kailangan kabisaduhin yung mga theory. Kailangan lang, since situational nga siya, kailangan lang na i-apply mo yung mga natutuhan mo. Unlike sa Gen Ed na word for word, verbatim, very objective kasi nga factual yung exam. So, kailangan talaga mag-memorize. Sa majorship naman is may situational, merong, pero mostly ay parang Gen Ed na conceptual. So, yung review uh, techniques ko and approaches ay nagba-vary. Depende dun sa exam na nire-review ko. For example, dun sa Gen Ed, ang ginawa ko dun, binasa ko, kinabisado ko, sinulat ko, nire-write ko yung mga nasa libro, yung mga nasa reviewer, tapos mock exam. Sa Gen Ed, ay sa Prof Ed, hindi masyado. Binasa ko lang, inintindi ko, tapos mock. And then sa majorship, ganun din. So, iba-iba talaga, nagbabari. Hindi pwedeng, walang one size fits all. So, ayun po. Ayan, salamat po. Thank you po, Sir Nathan. Si Ma'am Catherine naman po. Sige po. Sa akin naman, hindi kasi ako yung tipo na may isang learning style lang. So, nag-explore ako ng other learning style. So, kung audiovisual yung type of learner ka, so ayan, mas natutuwa ako sa panonood rather than yung pagre-rewrite kasi time consuming din yun eh. So, isa din siya sa iningatan ko yung time kasi sobrang precious ng time during review. So, hindi na ako yung nagdikit-dikit sa wall kasi yun yung karamihan sa nakikita ko sa TikTok eh, na ang dami na lang dinidikit sa wall, pero hindi ako yung ganong type ng learner. So, tip lang din na kapag magre-review ka, yun yung dapat isaalang-alang mo. You should know first kung anong type ng learner ka. Na hindi ka dapat na nagre-rely sa others kung sila mas natututo sila kapag nare-write nila na hindi mo yun kailangang gayahin. Kung audiovisual type of learner ka, doon ka mag-stick or kung mas natututo ka sa pagbabasa, doon ka mag-stick. So ako naman, wala naman akong ganong ginawa. Yun lang, panonood and then pagbabasa. And ang pinaka-crucial sa akin during review is I answer 500 to 1,000 questions a day. So every day siya, may tinatawag kaming no zero days. So every day dapat talaga consistent ka sa pagsasagot kasi sa board exam, sabi nila, hindi naman talaga yan patalinuhan eh. So, natitest dyan yung testmanship mo. So, kung paano ka ba sumagot ng questions na you never encountered before. So, ayun, nakatulong siya sa akin, especially sa Prof Ed, na talagang, ayun talaga ang nag-test ng faith ko. So, ang Prof Ed, ayun lang. So, ayun yung prep ko. Ayun, tama nga naman na hindi one size fits all ang talagang review styles talaga natin. Kasi nga sabi ng barkada nating si Gardner, 'di ba? Mhm. Marami tayong uri na intelligences. So kung ano nga naman yung intelligence na meron ka, yun yung gamitin mo dun sa pag-review. At yun yung nakita natin sa ating dalawang top-notcher. Okay, so thank you so much for that. So medyo nag-share na din sila ng ilang tips. So please do take note yan mga boysuan. Especially now na approaching na yung September. Yes. So I'm sure na medyo maraming makaka-relate. So let's go back to our never have we ever. So ilan na lang po ba? Daliri check po tayo. Okay. Grabe naman. Meron pa po tayo. Putulan ba ng daliri? Sige po. Okay, so for our third prompt, never have we ever pinalangin maging magkatabi sa exam room.
Have you wished po ba na Have you magkatabi wished lang naman? sa exam room? Ayan, so walang bumababang daliri. Tanungin natin kung bakit ayaw magtabi ng mag-besting ito. Sige po, unahin natin naman ngayon si Ma'am Catherine. Hindi talaga kasi alam naman namin na alphabetical yung arrangement. So, hindi na, hindi na talaga namin Very pinanalala. impossible to do so. Yes. At saka, kasi kapag magkatabi kami, baka thinking pa na, uy, pakopya ko ng sagot mo, ganyan. Baka ma-invalidate pa yung sagot namin sa board exam. So, hindi na talaga namin pinanalala. And madidistract lang ako, baka irapan ko lang siya sa board exam pag nakikita kong tapos na siya agad, di ba? Ayan, so ang tanong po natin kasunod kay Sir Nathan ay yung rebuttal niya doon sa iirapan ka raw po ni Ma'am Catherine. Ano Ano po po ang inyong masasabi masasagot niyo doon? Tatakbo ko yung papel. Ayan, may puksaan agad na Hindi, gano'n. Tinakpan pero ng papel. Pero grabe nga naman talaga yung pag mag-bestie talaga kayo. Pero ano po ba yun, sir? Parang nakakadagdag po ba siya ng pressure po ba? Or parang mas inspiring po ba siya na may kasabay po kayong mag-take na kaibigan nyo na alam nyo po na kakayanin din po talagang mag-top po sa board exam? actually, hindi na-increase yung pressure, pero na-increase yung ah, motivation. Kasi alam mo na may kasama. And hindi ka nag-iisang magte-take. Siguro, sa iba, okay lang sa kanila. Especially yung mga tao na hindi pinapaalam yung ano. Pero sa amin kasi, sa akin kasi, nakatulong na may friends ako na magte-take din ng same board exam, ng same season. Kasi alam ko na may kasama akong may kasama akong mag-take at si Kat is kasama akong mag-review. So, yun, hindi na nakadagdag ng pressure. So, Ayun. Dahil nga po, speaking of magkasama tayo, balik na po ulit tayo sa ating mga never have we ever na fingers. Dahil usapang magkasama, never have we ever nag-breakdown ng sabay. Ay, parang walang breakdown season, ha? Parang Okay. meron, pero parang may gusto agad sabihin si Sir Nathan. So, pakinggan natin kasi nag-iisip siya eh. Sige nga po, Sir Nathan. hindi naman. Nag-breakdown mag-isa. Oo Ako nga lang po, parang mag-isa. nakwento nyo nga po. Oo, kasi nagra-rush sila nung pagkatapos ng exam. So ako, sabi, pinakilala ko ng loob sobra. So, nagpulong ako doon sa tapos iniyakan ko yung mga mali kong sagot. So, ayun. Pero bukod po ba dun sa pag-iyak nyo po during the rationalization po ng inyong mga kaibigan, meron po ba kayong other challenges na kinaharap na talagang pinag-breakdownan nyo po? Might be during Kaya, or during the exam din po, ganyan. Oo. And, isa yun sa mga matitips ko, ah, sa mga magtitik ng board exam, is huwag kalimutang magpahinga. Productive yung pagpapahinga. No? Kasi, ang nangyari sa akin noon, simula siguro mga kalagitnaan December last year. So, start na ako mag-ipon ng material. Nag-start ako ng intense review, yung isang buong araw talaga. Mula umaga, ang pahinga ko lang kain. Ah, and then, tuloy-tuloy yun. Kahit Pasko, December 25, nagre-review ako. Ang pahinga ko lang noon, January 1 and 2. Tapos, dumating yung time na nag-review kami sa Manila. Mainit, tapos papasok kami ng aircon yung venue. Tapos doon na bumagsak lahat ng symptoms. Bumagsak yung katawan ko. Nagkasakit ako for 2 weeks. Siguro, doon bumagsak lahat ng pagod, yung pressure. Hindi ako nakapasok ng isang major shift session. May booster session kami. Hindi ako naka-attend. May mga, ang dami kong na-miss na mga session sa review center. Kasi nagkasakit ako. So, yun yung isa sa mga challenges na hinaharap ko no January yun. January ako nakikasakit. Siguro mga last 2 weeks ng January. So, yun. Ngayon, so Eh, kailangan talaga alagaan mo, hindi lang yung Oo. sarili mo, pero yung whole body, the mind, and Yes. even your physical, kasi katulad nga na sinabi ni Sir, hindi pwede na, dahil, I mean, we have that
fire kasi inside us na kailangan natin mag-review every time and every time. But we also have to take care of ourselves kasi kailangan din naman na ready yung physical body mo. Hindi lang pwede yung mind lang yung Yes. ready or fully equipped. Your body should also be 100% ready. Saka paalala siya sa atin na rest is productive. Ang pagpapahinga po ay kailangan po talaga siya kasi syempre mare-rejuvenate yung katawan mo, yung utak mo, and at the same time, form siya ng self-care talaga. And hindi naman kabawasan sa pagiging productive natin ng pagpapahinga. Dagdag pa nga po yan para mas ma-energize tayo na bumira ulit ng mga susunod pang pag-review. So thank you for that po, Sir Nathan. Ngayon naman po kay Miss Catherine, any challenges po? And kung paano po kayo nakakope po doon sa mga challenges po na iyon? Ayan, so akin naman is more on mental. So, may thinking kasi ako na I'm not doing enough. Ayun, so dahil nga sa dami ng readings, mentally exhausting talaga yung pagre-review for board exam. So, ang naiisip ko na hindi ko kaya, hindi ko kakayanin yung board exam. What if may mga questions ako na ma-encounter na hindi ko talaga alam, paano ko siya sasagutan, na paano pag nag-breakdown ako sa loob ng testing center, anong gagawin ko dun? 'Di ba wala namang background music, hindi aesthetic yung pagbe-breakdown. So, yun lang, na-overcome ko siya through prayer. So, I'm not a religious person talaga, pero there's one time na may dumaan na post na we have a big God, na He is listening. So, ayun lang na I submit all to Him. Sinabi ko sa kanya na, Lord, it is you. Ikaw yung lahat na gagawa sa board exam, hindi na ako yon. So, I let God during the board exam. So, dun ko siya na overcome. Ayun, talaga nga namang mahalaga na may faith din tayo. Nakasentro din tayo sa faith during our exam. Kasi we are not alone naman talaga on this journey. Bukod sa mga kasama nating pamilya, sa kasama nating yan, BFF, syempre, nandyan din naman si Lord to guide us. Or kung ano man yung spirituality or faith na pininiwalaan talaga natin. Mm. It's very important to have another system or support system to be Yes. exact. So aside sa mga families, friends, and relatives, it's God that will help us throughout kung ano man yung mga pagdadaanan natin. And katulad nga ni ma'am, talagang she also embodied yung kanyang faith throughout her journey, which really helps naman talaga. And it's very proven and tested now that they are in the top. Tsaka patunay talaga na yung pagte-take natin ng licensure examinations ay hindi siya one man or one woman journey. Kumbaga, lagi tayong may kasama, lagi tayong may kaagapay diyan, and na it is okay to ask for help. Help mula doon sa ating mga pamilya, sa ating kaibigan, o mula sa Panginoon. Talagang okay na humingi ng tulong during these times kasi nga hindi siya isang tao lamang. Marami talagang tao na tutulong sa'yo. At ngayon, nakamit na nila ang tagumpay talaga na grabe kung ako ganyan gigising araw-araw, eh talagang nakangiti ako, tulog pa. Di ba? And for our last, sige. Okay, sige, tingnan po natin ang ating mga daliri. And then, let's have this last never have we ever statement, which is, never have we ever gustong magbigay ng message para sa mga nagbabalak mag-lip. Ayan. Ayan. So, parehas sila. Yun. Ngayon, sige, para dahil kakasalita lang naman ni Ma'am Catherine, dito naman tayo kay Sir Sir Nate. Nathan. Message sa mga gustong mag-learn. Um, you know yourself. Kilala niyo yung sarili niyo. You're the only person who knows kung kaya niyo na ba mag-take or kung ready na ba kayo. Share ko lang yung story kasi marami nagtatanong ba't ako nag-March 2026? Meron naman, nag-graduate naman ako noong September. So, long times kasi na yun, nung unang, bali dalawang season ako nag-review. For September, hindi ako nag-take, pero nag-review ako. Tapos nag-enroll ulit ako ng review for March 2026. So, hindi ko nire-recommend na gawin yung dalawang beses kayo mag-review. But, that's what happened sa experience ko. Kasi, I felt like hindi pa ako ready noong September. Hindi naman sa pagsasayaw ng pagka, pero parang
ah, hindi ako confident na mag-take nun. So, yun yung mapapayo ko sa mga magte-take ng LET is that uh, you have to judge yourself if ready na ba. Kasi kayo lang yung nakakaalam yan. And actually, you can never be ready naman. You can never be fully ready. Kahit ako nung nakapila ko sa testing center, pakiramdam ko hindi pa ako ready mag-take ng exam. So, ayun. And also, be consistent. Be consistent sa pagre-review, learning style nyo. Huwag may inggit sa learning style ng iba. And kung ano yung learning style na works best for you, maging consistent ka sa pagre-review and that approach. Also, courage. Courage is yung tiwala mo sa sarili mo, yung lakas ng loob. Huwag kang mag-overthink. Uh, magtiwala ka sa sarili mo. Huwag kayong, kasi the more na nag-overthink, the more na nagkakamali. And also, bawal magbura sa exam. So, uh, hindi advisable yung nagbubura. So, kapag nag-overthink ka, may times na baka pagdudahan mo yung sagot mo, pagdudahan mo yung sarili. So, don't do that. And lastly, is have faith in the Lord. Kasi ako yun yung ginawa ko eh. Throughout the review, dalawang review season, after review, nagsisimba kami. Hindi naman always, pero most of the time. Nakakarating pa nga kami ng Maynila. So, ang dami namin pinagsimbahan. And dapat consistent din yung prayer mo. Huwag kang magbabago ng prayer. Kung ang prayer mo nung una ay maging top-notcher, dapat pagkatapos ng exam, ang prayer mo pa rin maging top-notcher. So, ayan lang. And, good luck sa mga magte-take ng LET this year sa September 2026 and sa future LET takers from our university. So, ayun lang. Ayun, tama ka naman. Consistency, courage, and faith. Ngayon naman po, kay Miss Catherine naman po tayo. Ma'am? Ayan, sa mga future LET takers, first, prepare yourself mentally, physically, financially, and emotionally. Kasi alam naman natin na yung pag-review, it is mentally exhausting, physically exhausting, lalo na financially. Kasi during filing, madami kang babayaran. After ng makapag-take ng board exam, madami ka pa rin babayaran. So, it's physically and financially exhausting. There were restless nights, sleepless nights, so prepare yourself physically para hindi ka rin magkasakit. Next is invest in good review materials. So it is very crucial na dapat may base or yung mga pinapanood mo, yung mga binabasa mo is based talaga siya sa PRC kasi yung ibang review center or yung ibang videos, dapat maging maingat tayo doon kasi yung iba, yun lang yung sa tingin nila. So, wala silang basihan yung sa rationalization nila. Walang basihan yung mga ration nila. So, you have to verify it yourself. Yung mga, there were a lot of resources online but you need to check it nga kung tama ba yung mga sagot na binibigay nila. And next is, don't forget to reward yourself even in small achievements. Reward yourself kahit konting coffee lang sa labas, yung big brew, enough na yon para ma-feel mo na may patutunguhan yung pag-review mo para hindi ka ma-exhaust. Kasi mentally exhausting nga talaga yung pag-review. Next is, enjoy the moment. Huwag mo kalimutan na gumala, na magkaroon ng rest day, kasi doon mo mafe-feel na ay tao ka pa pala, na outside the review, tao ka pa pala. So, don't forget to reward yourself and enjoy the moment. So, sa mga future LET takers, ayan, take it easy. Mahaba pa ang panahon. Madami pang time to review. So, ayan, laban lang, future educators. Ayan. So, thank you po, Miss Catherine. So, sabi nga ni Miss Catherine, you have to be ready physically, financially, emotionally, mentally. You have to invest in good materials and also don't forget to reward yourselves. So, that's a very good tips. Lalo na po ngayon na
sa mga September ay magiging LPT season na makukuha na din ng LET. So this is very important, not just to our sa atin, but to also sa lahat ng busuans po na nakikinig ngayon that will take, kahit hindi naman LET their own licensure journey. Kasi very general nung kanilang mga tips and that would be very helpful to each and everyone. So we thank you for that. So for the last thing, Siyempre, para i-end natin yung podcast natin ngayon, hindi ko po kayo papasayawin, huwag po kayong mag-alala. Kasi parang nakita ko na yung ganun eh. To end po yung ating podcast, kaunting parang short message lang po sa isa't isa na kung ano po ba, kung ano man po ang gusto nyo sabihin, time nyo na po ito para bardagulin ng isa't isa, or gusto nyo po ba mag-sweet message po ng pakapraso, basta short message lang po. Sige po, dahil parang gustong-gusto na ni Sir Nathan, unahin po natin si Ma'am Catherine. Ayan. Ayan. So, ang message ko sa kanya, meron kasi kaming inside joke na, "Uy, Mm. magta-top ako ngayon. Top 1 ako, top 2 ka lang para hindi kita kahati sa reward." Ganyan. So, ayun. Pero minanifest talaga namin na we are going to be a top-notcher. So, ayan naman na manifestations do come true. So, ayan, thank you for being there during our review days kasi katabi ko talaga siya sa upuan during review. So, for 2 seasons ng review namin, September and March, lagi siya yung katabi ko. So, ayan, naging support system ko siya, naging review buddy, and taga-take notes kasi tamad ako magsulat. So, siya yung nagte-take notes para sa akin, then sinesend niya na lang sa akin. And then, kapag may nami-miss ako ng mga review, siya kasi yung, critical listener siya. So, yung mga small details, siya talaga yung nakakaalala. So, sinasabi niya sa akin yon. And, ayun, thank you for being there. It means a lot to me talaga. Ayun. Sige, tingnan po natin. Maraming salamat po, Ma'am Catherine. Tingnan po natin kung sasang-ayon si Sir Nathan. Sige pa, Sir Nathan, your short message po for Miss Catherine. Si Kat, sobrang proud ako sa kanya kasi ah, sobrang proud ako sa kanya kasi bihira naman, hindi naman lahat na bibigyan ng opportunity na maging top notcher. So, nung lumabas talaga yung result, sobrang saya ko kasi same kami, tapos same kami ng rank, same kami ng average. So, same kami ng experience, same kami ng pinagdaanan, diba? And that speaks a lot, yung experience namin sa review center, or sa buong review season. Kung bakit destined kami maging top-notcher at, at same rank pa nung NET March 2026. And I am so proud. Pang ilang beses ko nang sinakay, I'm so proud of her. And salamat din sa uh, pagiging sa company mo noong buong review season at no board exam. So, thank you and so proud of you. Grabe. Parang mag-iiyakan pa yata tayo ngayon dito sa pahuli natin pa-message sa isa't isa nila. Pero sobrang inspiring lang talaga na naging journey nila na parang iba talaga yung pundasyon kapag ang pundasyon niya yung pagiging magkaibigan. Na talagang lagi kami maaasahan na kasama talaga dun sa journey na alam mong hindi madali pero nagiging bearable dahil sa presensya ng isa't isa. talaga naman partner, parang syempre the journey itself, alam naman natin na mahirap. But Mm. when you have someone to depend on, parang somehow it lessens the burden. It lessens the pressure. And somehow parang meron kang someone na kahit papano ay nahihingahan mo and that really helps. So, hindi sa atin, hindi lingid sa kaalaman, but it's very important to have that body kasi parang ang naging ng Gen Z ngayon is isisikreto muna natin pag neglect. But somehow, on the other side, pag titingnan pala na meron kang kasama na mas alam din na kasama mong magte-take, parang okay din pala siya at some point. So that's a very important learning for me and for you Yes. na for sure po ay magte-take din ng let in the future. Abangan na lamang po natin kung kailan at kung magiging review body rin po ba kayo at mag-manifest din po kami, at mag-manifest din po together kagaya po ninyo. So, abangan na lang po natin na yan. Pero again, thank you so much po sa inyong presence ngayon, dalawa po. Kayo po dalawa, Sir Nathan and Ma'am Catherine, talagang sobrang
fruitful po talaga ng day na to ngayon kasi ang dami po naming natutuhan at sana kayo Bulsuans ay marami rin po kayong babaunin na aral para po sa inyong licensure examination journey. And I think that's the end. There you have it, Bulsuans. Your journey might be difficult. The pressure might be high, but remember, you have the power to ignite your own future. Keep the alab, the fire burning, and let your brilliance spark. So this has been Spark, the Bulsu Licensure Talk Show. So see you in the next episode of more stories of triumph and inspiration. So tune in and keep that spark Alive. Thank you so much po. Thank you so much po, Ma'am Nate, Ma'am Catherine, and Sir Sir Nathan. Nathan.